Ready tayo, kuya? Ang laki ba ng straw? Alright. Janine, first of all, congratulations. What a wonderful 2024 it's been. Gagawin ko dito. And kayo naman 2025, of course, maraming aabangan na projects for you. Pero kwento mo naman kami, gaano kasaya na, gaano ka-excited for the last 10 days of Lavender Fields? I'm so excited. Kagabi, nagbe-binge watch na ako para makahabol ako sa bagong episodes ng Lavender Fields. Kasi pati kami, we really look forward to seeing the final output kung paano lalabas sa TV at sa Netflix. So, excited ako. Lalo na nung nakita ko yung teaser kanina, sobrang pasabog nung ending. Lahat ng mga roles na ginampanan mo naman with ABS-CBN, talaga namang tumatak. Pero what can you say about your role as Iris? Very different siya sa'yo. Sabi nga ni Echo kanina, very different si Iris sa'yo. So, what can you say about your role? Sobrang challenging siya. I salute all the amazing contrabidas of the Philippines kasi ang hirap. Ang hirap to portray a role na dapat kamuhian ka. Pero at the same time, lahat naman ng ginagawa ng kontrabida may rason, diba? So, grateful ako sa napakahusay na mga writer ng ABS-CBN for creating such challenging and deep roles na to the point na meron pa rin pumapanig kay Iris kahit siya dapat yung lead. What's next for you this 2025? I'm doing a series With Echo? Meron with Echo and then meron something else. So yun, sobrang excited din ako. Under Dreamscape din ito. I'm not sure. Under ABS, yung sa amin ni Echo, of course, under ABS. Can you give us a little more details about the upcoming series? Anong genre or... I don't know kung ano pang pwede kong i-share as of now. Pero pinakita naman yung title ng Christmas special. So, yung sa amin ni Echo, The Accused. So, Wow. Parang bigat title pala. wala pa title? Ay, charot. Pakibura na lang. Oh my God. Sinabi ko din dun sa kabilang table. Talaga? Mayroon lumahi. Wala. I-restrict na lang namin. Mayroon kaya. Nakita ko sa social media. Okay lang, i-restrict namin. Sabi mo na sa amin, Special lang. Say special pala po kayo na. Wala. So, wala pa akong ma-share. Wala kami na. Very active ka din sa vlogging. This past, very active ka sa vlogging. You vlogged about your Tokyo trip for Fantasmia. Can you tell us more about, vlogging? Parang you're getting into it talaga. Actually, yung Tokyo, hindi ko naman talaga balak i-vlog. Kaya lang, sabi ni Echo, alam niyo yung sa YouTube, yung madaming mga kinocompile lang yung pictures niyo sa Instagram, tapos may AI na boses na, si Jennifer Cherries. Na minsan kababalaghan yung title, or ganyan. So sabi ni Echo, pati na lang ikaw mag-post para dun mismo sa channel mo, and na makwento mo talaga yung from your POV. Sabi ako, nga no. Kaya lahat nung nasa vlog na yon, pa-stories lang yung hugis. Kasi wala naman talaga akong balak. Pero dahil dyan, na-inspire na nga ako to do that more and really share more of the behind the scenes para sa lahat ng mga interesado. Nakala ko yun yung panlaban mo sa mga AI posts tungkol sa'yo. Yun nga, diba? So better na pala na Galing from sa'yo. yourself na. Owning your narrative. Tama. So, ang galing talaga ni Echo. And Janine, kasi kanina we were able to ask Echo, nung Lavender Fields press con tayo before, umami naman si Echo. Sumakit na ulo mo sa akin. Sorry Umami naman si Echo about you guys are dating. Pero can you give us a little bit more now naman ngayon na it's been months already. May sinabi siya. Ay, sabi Sabi niya, you're entering a new energy. Anong energy? Energy? Yeah, Ano energy. sabihin nun? Kasi sabi niya naman gusto niya Sobrang maging Gen Z, gentleman. So gusto niya ikaw na lang yung kung ano yung Ba't ako? Ang traya talaga nito. Parang divide and conquer, pinaghiwalay kami, tapos kanya-kanyang tanong. So, Pero anong what's the energy real yun? score sa inyong dalawa? Parang siya na lang. No, di pa ko yan. Pero ano yung energy? Energy? You're entering a new energy daw. Kasi nga, di ba, you spent Christmas with your families, holidays. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya doon. So, huhulaan ko na lang. Siguro, I think,
coming from Lavender Fields na pareho kaming medyo masasama sa teleserye. I guess like moving on to new roles and yung talagang positive vibes this 2025. At hopefully maging masaya talaga sila sa ending and happy sila sa kahihinatnan ng bawat character. Pero would you say parang mas lumalim na yung relationship yung dalawa ngayon ni Echo? Lalo na sa vlog, parang you're very comfortable in calling him Baba, ikaw, siya din gano'n. So, would you say that? Weird ba na kami nagsabing Baba? Baba? Nakikibaba na. Nakikibaba tawa. Bakit Baba? Actually, mahaba ang kwento yun. Parang may iba pa siyang origin. Baba ba? Charot. Sana sabihin na lang kami nandito, no? No, I guess lang, parang magaan lang lahat. So, not too careful. Yung parang chill lang and in the moment. So, saya. They're happy ka. Yeah, super, super happy ako. And I'm so grateful for all the blessings and for Lavender Fields na naitawid and successful yung show. I'm so grateful. Ang galing lang nung lahat ng nangyari last year and looking forward to more sana this 2025. Would you say you're more comfortable? I mean, after Iris, very comfortable doing more kontrabida? Yeah, pero I don't want to do it again anytime soon. Nakakapagod. It's so hard. It's so hard. Talagang masakit siya sa ulo. Pero Janine, what was your North Star? Kasi hindi lahat ng Yeah. contemporary mo kasi lucky. Hindi lucky because you worked hard eh. Parang kasi yung fortunate mo na to land, di ba? From 30 Lene, Fantosmia, this one. Lahat memorable. What was your North Star nung pumipili ka ng projects? I am lucky. I am super lucky. Sobrang nagpapasalamat ako. Siguro lang din. I just really am blessed na mabigyan ng pagkakataon na mapasama sa projects na talagang gusto ko yung kwento din. At saka kakaiba yung characters. Nakakagawa ako ng iba-iba na roles at saka stories from Dirty Linen to sobrang lahat sila magkakaiba. So happy ako about that and to get different scripts and na may nagtitiwala sa akin to do roles na ako mismo hindi ko alam kung kaya ko pala itong Iris. Sobrang challenging siya. So I'm so grateful na merong mga nakakakita ng kakayahan ko bago pa ako. Sinong dream mo makatrabaho this year? Oo nga, kasi nagkakatotoo talaga lahat ng sinasabi ko. Well, excited ako talaga to do another show with Echo. Na ibang kwento naman. Sino ba? Well, pangarap ko din na makagawa ng or mapasama sa international na film or series. So, that's something din na hopefully magawa natin this 2025. What are you doing for that? Nag-audition ka ba? No. Hindi minamanifest mo kasi Pinamanifest ko lang. Pinamanifest ko lang na sana ba lang maging ko, parang Miss Dolly na she was discovered through her Filipino work. Diba? Doing good work in the Philippines and gaining recognition from that. Tapos gusto ko ding makatrabaho ng mga international projects and hopefully more of yung katulad ng nangyari sa Fantosmia na umiikot sa iba't ibang mga festivals. So, yun talaga yung mga pangarap ko and hopefully producers na. well, hindi din ako chumika eh. Dami kong gusto pero wala pala akong ginawa. Manifest nga. Let the work do the talk. Yeah. So I'm just so happy to have, itong mga project na iba-ibang klase talaga and to work with yung best of the best sa Pilipinas kasi talagang ang laking bagay para sa akin na makatrabaho sila. With Iris, how do you shape of the character? Kasi marami fans. Oo. Actually, nung napack up kami, siguro mga 3 days na parang sobrang nalulungkot ako. It's parang, ano bang nangyayari sa akin? Sisip ko, shucks, na kay Iris pa din ako.
na parang I really felt bad for her. Kasi kahit na kontrabida siya, syempre, kinailangan kong intindihin kung bakit siya ganun eh. So for me, in my head, si Iris talaga yung tama, di ba? Siya yung naagawan, siya yung ganyan. Na when the show ended, sana abangan niyo yung ending para maintindihan niyo. Naawa ako sa kanya. Nalungkot talaga ako ng ilang araw. So, nagpagupit ako ng short hair. Hindi lang nakikita now, pero yun yung pagpag ko na parang, kasi yung Iris kasi, iniba ko din talaga yung makeup niya and yung outfits niya para easier din for me na Iris yung acting, hindi ako. So, nung parang tinay ko lang bumalik sa yung ako na ulit. Ang weird ba pakinggan? Pero bigat kasi ni Iris yung sakit talaga niya sa ulo. So, And you on your personal life naman, parang you posted on Instagram that you nag-change ka ba ng location mo ngayon? Yun, naglilipat ako. You're doing a lot of parang adulting. Yes. Talagang, so can you share more about, how are you doing your life now compared to last year or mga past years? I guess siguro parang getting older din, being more specific lang siguro about your goals at yung mga pangarap mo. And after nung Venice kasi parang naisip ko din na, oh shucks, posible pala. Yung mga gusto mo talagang mangyari if you work hard at galingan mo sa abot ng makakaya mo. Kaya mo din talaga maabot yung mga pangarap mo. So, work hard lang talaga and allow the space for that. Thank you so much. Okay na tayo, Janine. Okay na tayo, Janine. Ako okay na din ako. Janine. Ang dami mong ida-damage control dun sa kabilang table. So, bawal pa talaga. Hindi pa talaga pwede. Alam mo, nakita ko talaga siya. Kasi nakalimutan ko na yung title eh. Sa Christmas special? Wala. Nakita ko siya somewhere. Kasi nakalimutan ko na yung title. It's nakita ko online. So, pala yun nga pala yung title. So, parang ang bigat. Bigat mo. So, drama siya. Off the record. Pero hindi namin lalabas. Pero drama kaya. The acting Parang ang bigat eh. Parang, na naman. so, Dreamscape na yun. I'm not sure yet. But film, you're doing, nag-pack up ka ba ng film? Have you done a film recently or are you gonna do? Iniisip niya talaga yun. Over Ano talaga yung iniisip mo? I-restrict namin. Hanapin ko online. Parang may talaga resibo. May resibo. Dito ko lang pinick up yun. Biktima lang ako. Tsaka virus talaga. Ngayon din dapat. Pero serious mo. Yung isa, sinabi mo, not working. So yun yung international. Charot. Sabi, nagpunta ka ng Tokyo, may mga nag-hit ka na possible maka-work international. Ayaw nga doon niya magpakita, sabi ni Eka. Ayaw niya nga Hindi sabihin. tatago ka daw. Nahiya lang ako. Gusto mag-international pero nahihiya. Paano ba yun? Guys, hindi ko niya nabala. Ang galing niyo, dito nakatapat yung camera niyo. So alam mo na kung anong angulo mo. Ang galing, iba talaga. Alam mo na kung sino sinisihin pag ito lang yung tenga mo lang. Saka yung mga off the record. Siyempre di niya narinig na off the record. So, tingnan pa rin niya.